sa hanap po agad natin, eto pong ating mga talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita po nating balita na kung saan kanina po nagsagawa etong kampo ni Digong mga kababayan ng Duterte Solidarity Walk, na kung saan umabot daw po sa 30,000 na mga supporters ni dating Pangulong Duterte yung umatin daw mga kababayan at nakibahagi dito daw po sa ginawa nila na Solidarity Walk dyan daw po sa Davao City. And then pakikinggan din natin mga kababayan etong pagbatikos ni Basti Duterte dito po kay PBBM sa kanyang gobyerno. So ngayon, kung titingnan nyo sabi dito, basahin po natin mga kababayan, ito pong nilalaman. 1,000 rally in Davao supporters protest. Duterte ICC arrest mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo po, ito daw po mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte nagsagawa ng Solidarity Walk na kung saan mga kababayan kinukundi na nila yung pag-aresto ng International Criminal Court dito daw po kay dating Pangulong Duterte, at ang nakijoin daw po mga kababayan ay nasa 30,000 na mga kababayan po nating Pilipino. Pero kung titingnan nyo, wala naman 30,000 o kahit nga 15,000 mga kababayan, hindi pa po umabot yung mga nakiisa po dito. So ngayon, ito po yung nangyari kanina dyan po sa Davao City. Panoorin po natin. Naniniwala kayo mga kababayan? May 30,000 yan. Kung tutusin mga kababayan, kung titingnan natin, wala pa nga itong 15,000. O ayan, yan yung mga naglakad kanina para daw po mapalaya ng ICC or para pabalikin daw po ng ICC mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte dito daw po sa Pilipinas. So ngayon, ito po yung ginawang pagbatikos ni Basti Duterte mga kababayan sa gobyerno po ni PBBM. Kasi sabi po dito sa News 5, basahin po muna natin. Ito daw, Davao City Mayor Basti Duterte binatiko si President Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay ex-President Duterte. Binatikos ni Davao City Mayor Basti Duterte si Presidente Bongbong Marcos dahil sa umaning illegal na pag-aresto at pagdala sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ito ng alkalde nang dumalo siya sa pagdiriwang ng 88 araw ng Davao ngayong linggo, March 16 mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo po mabuti, ito po yung sinabi ni Mayor Basti Duterte sa gobyerno ni PBBM. Ito i-play po natin. Yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Hanggang dyan na lang kasi mga kababayan, sa totoo lang yung kaya nilang gawin. Alam nyo, eto yung masakit na katotohanan dyan. Kahit mag-rally kayo na mag-rally, kahit batikusin ninyo ng paulit-ulit ang gobyerno, hindi may aalis mga kababayan na malabo pa sa ngayon na mapabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po, aminin man natin o hindi, magpakatotoo kayo sa inyong mga sarili, kahit mag-rally kayo ng maraming beses dyan, hindi nyo na maibabalik ang dating Pangulo dito po sa ating bansa. Kasi yung naging pag-aresto sa kanya ay dumaan sa legal na proseso. At ang isa pa dyan mga kababayan, si dating Pangulong Duterte may kinakaharap na kaso dyan po sa International Criminal Court. At saka lang siya makakabalik ng Pilipinas kung sakali na lumabas na mga kababayan yung desisyon ng ICC na kung siya ay inosente makakauwi siya ng bansa. Ano po, kaso nga lang sobrang tanda na. Pero kung siya naman mga kababayan ay nagkasala, makukulong siya ng 30 years dyan po sa International Criminal Court. So ngayon, aminin man natin o hindi, wag na tayo magpaka-ipokrito. Sa ngayon, malabong makabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tsaka kahit manawagan kayo ng Marcos resign dyan,
hindi nyo na rin maiaalis ang katotohanan na si Presidente Marcos ngayon ang presidente ng Republika ng Pilipinas. At kahit pasabihin ninyo na magsasagawa kayo ng kaguluhan o gagawa kayo ng kaguluhan, yan ay magdudulot lamang kung sakaling magsagawa kayo ng napakalaking kaguluhan, magdudulot lamang yan para magbaba ng desisyon ng presidente at sabihin niya na ang Pilipinas ay sasailalim sa martial law. Gugustuhin nyo ba yon? Di ba mga kababayan, yung mga gustong manggulo dyan, kung tutusin, dapat nakikinig kayo kay Bato de la Rosa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa ginagawa ng mga ito, na mga pagraraling ganyan, yung iba nananawagan pa ng kaguluhan, hindi ata po nila alam kung ano yung magiging resulta ng gagawin po nilang kaguluhan na pagsisisihan nila habang buhay. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Hanggang dyan lang yan. Pa din yan. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Hindi nyo kasi minahal ang presidente. Yan ang problema ninyo. Hindi ninyo pinagkatiwalaan at minahal ang presidente. Ngayon sinisira ninyo ang presidente. Ngayong ibinigay sa inyo yung hinahanap ninyo. Nananawagan kayo ngayon at sasabihin ninyo na hindi mahal ng presidente yung mga kababayang Pilipino natin na nananawagan na pabalikin etong si PRRD dito sa ating bansa. Alam nyo ang problema sa totoo lang mga kababayan, kung papanoorin nyo yung rally nila kagabi, marami ang mga nagiiyakan. Yung iba doon sinasabi, lalo na yung mga nagpo-post sa social media, nakokonsensya daw sila kasi masyadong ginalingan ni dating Pangulong Duterte. Pero ang totoo dyan, dapat lang na makonsensya kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi hahantong sa puntong ganyan na kinakailangan pabayaan ng presidente na harapin ni Duterte yung kanya mga pananagutan. Kayo rin ang may kagagawan yan. Kasi hindi kayo matali, hindi kayo makahintay na patapusin muna ang termino ng presidente. Ang ginawa ninyo, maaga kayong nag-assume ng maagang kapangyarihan. Minaaga ninyo na pangarapin na maging presidente etong si Sara Duterte at hindi kayo nag-isip sa parting yon. Hindi ninyo namalayan na may kinakaharap na dapat harapin na pananagutan si dating Pangulong Duterte. Hindi ba kayo nakikinig kay dating Pangulong Duterte? 1 year ago sinabi niya, wag kalad ka rin, wag sisihin ng presidente sa kung ano yung kinakaharap niya sa issue ng ICC kasi walang kinalaman ng presidente doon. Yun ay matagal na. Alam niyang matagal na siyang hinahabol ng ICC. Kaya nga siguro mga kababayan, yun din yung nag-udyok kay dating Pangulong Duterte na tanggalin ng Pilipinas sa Rome Statute. Dahil nga alam niya nahabulin siya pero hindi niya nakita na meron pang Interpol. So ngayon, sasabihin ng mga ito, magpapaawa na naman na hindi mahal ni Presidente Marcos yung mga kababayang Pilipino natin. Mali kayo dyan dahil kayo ang unang hindi nagmahal sa presidente bagko sinira nyo ng araw-araw paulit-ulit at halos idinamay nyo na buong pamilya, pinagbantaan nyo na yung buhay ng kanyang asawa at kanyang kamag-anak, tapos huhukayin nyo pa sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama. Anong gusto nyo na gawin ng presidente? Paglaban pa rin kayo? Ba naman? Diba? Ang swerte nyo naman. We will stand up and we will fight back. Yeah. Hindi sila nakikinig kay Bato. Administrasyon ni Marcos, o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Oh.
Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Hanggang dyan lang yan mga kababayan. Sa totoo lang, hanggang dyan lang ang kaya nilang gawin. Kung manggugulo sila mga kababayan, parang hinayaan na rin nila na magdeklara ng martial law ang presidente. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag nanggulo mga ito, gumawa ng malaking rally na magiging dahilan ng kaguluhan at pagbagsak ng ekonomiya, mapipilitan ng presidente na magdesisyon. Ito yung nakikita ko dyan ha, in my personal opinion. Mapipilitan ng presidente magdesisyon na magbaba ng desisyon patungkol sa martial law na pagsisisihan nila habang buhay. Ano po, kasi sa totoo lang mga kababayan, etong ginagawa nilang ito, bukod sa pagpapaawa sa publiko, pagkuha ng simpatya, etong ginagawa nilang ito mga kababayan, hanggang dyan lang ang kaya nilang gawin. Ang mag-rally, murahin ng presidente at gumawa ng kung ano-ano mga ingay. Huhupa din at lilipas din yan. Sino ba naman mga tao makakatagal na mag-rally ng paulit-ulit na walang katapusan? Di ba mga kababayan? Una, along aning with Marcos o kani mga ubandering mga bagagnaw ng mga politiko. Hanggang dyan lang yan. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang ni Ingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Hanggang dyan lang yan. Masyado kasi kayo naging ganid sa kapangyarihan. Masyado nyong inasam na patalsikin ng maaga ang presidente at iupo si Sara Duterte bilang presidente. Yan kasi ang pagkakamali ninyo. Kaya dapat lang na mag-iyakan yung iba mga taga-suporta, hindi ko naman nilalahat, yung iba mga taga-suporta ni Digong. Bakit? Nang dahil sa inyo, nalagay sa alanganin si dating Pangulong Duterte. Wala namang ibang dapat sisihin dito. Mga kababayan, sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, walang ibang dapat sisihin dyan kung hindi yung mga nakapalibot sa kanya na nag-uudyok sa kanya na labanan at siraan ng gobyerno at siraan ng presidente. At yung mga taga-suporta niya na halos araw-araw na lamang ang inatupag ay gumawa ng fake news para pabagsakin at sirain ng gobyerno, kayo ang dapat sisihin. Kaya dapat lang na makonsensya, magsiiyakan kayo nang dahil sa inyo nalagay sa alanganin yung presidente ninyo. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Kalimot oroy ang kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray ang imong amahan gipalob. Matatapos ni PBBM yung kanyang term. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag gumawa naman sila ng kaguluhan, mapipilitan ng presidente magdeklara ng martial law. Yan ang katotohanan dyan. Aminin man natin o hindi, kung gumawa sila ng kaguluhan, malaking kaguluhan na magiging dahilan ng pagbagsak ng bansang Pilipinas ng ekonomiya, mapipilitan ng presidente na magdeklara ng martial law. At yan ay pagsisisihan habang buhay nitong mga taong ito, maniwala kayo. Yan yung katotohanan dyan. Pong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo. Kasi sa totoo lang, noong mga panahon nila, wala naman talaga silang awa eh. Wala silang awa dun sa mga biktima na nadadamay sa tuwing magsasagawa sila ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Habang etong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na naa-allege ay pinagbabawal na bato, pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato, pasarap buhay habang kumikita ng bilyon-bilyon. Samantalang yung mga kababayang Pilipino natin na inosente
na nadadama yung mga bata. Alam nyo kasi ang problema, mga kababayan dito sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, pag sumuporta ka sa gobyerno, sasabihin nila, adik ka. Ipinagtatanggol daw yung mga adik. Paano daw po yung mga nabiktima ng mga adik? Yun yung sinasabi nila. Pero hindi nila nauunawaan na ang ipinaglalaban natin dito yung mga inosenteng biktima na nadamay nung panahon ng Duterte administration, nung isinasagawa nila yung baluktot at maling pulisiya na yan. Yun po yung iniaano natin dito. Sana maintindihan ng marami sa mga kababayang Pilipino natin. Especially yung mga bulag na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin? Yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinasamantala na kayo. Di umano, bakit? Magpapatugtog ng malungkot na kanta, iiyak-iyak at sasabihin na dapat ibalik na si Tatay Digong, paano yung mga gamutan. Kayo naman, iyak kayo ng iyak. Samantalang nung mga panahon na sunod-sunod yung mga inosente na nadadamay, ni hindi nyo nga magawa na makisimpatya doon sa mga pamilya. Di ba ng mga inosenteng nadamay, lalo na yung mga bata na nadamay. Tapos ngayon, na pinagbabayad na siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga maling pulisiya, nagagalit kayo at halos isumpa nyo na ang gobyerno. Paano naman yung ginagawa nilang pag-destabilize laban sa gobyerno, yung ginagawa nilang pagsira laban sa gobyerno, okay lang sa inyo yun? Diba mga kababayan? So sana isipin din nila yan. Sa ginagawang ito, sa totoo lang mga kababayan ni Mayor Basti Duterte, pag yung mga tao na isama niya na manggulo, pagsisisihan nila habang buhay yan.